Isa ako sa mga kabataang walang pakialam sa kasaysayan. Akala ko, kwento lang ito ng nakaraan. Hanggang sa may nakilala ako. Push na, ginasabot! Sabot o! Simulan! Laban tayo na! Matatalo na tayo! Oy! Yung base natin! Nandun na yung tank! Aba! Push na guys! Push na! Push na! Malapit na oh! Wala na! Push na oh! Push na! Malapit na! Go! Push! Bilis! Sinis! Sana, kung gaano kayo ka-interesado sa ML na yan, ganyan din kayo ka-interesado sa ating kasaysayan. Nabasa niyo ba announcement ko sa GC? Ano kaya yun? Pre, yun nga yung pupunta tayo sa Mabini Shrine. Lakbay Aral. Luisa, kilala mo ba sa Apolario Mabini? Ha? Sino ba yun? Pakalab ko dyan. Sa darating na araw, pupunta tayo sa isang museo. At gaya ng banggit ni Mr. Pagarita, ang aking napili ay ang Mabini Shrine, na kung saan makikita at matutuklasan nyo ang kontribusyon at alaala ni Apolinario Mabini sa ating bansa at sa ating kasaysayan. Sus, ano bang mapapala ako sa museum na yan? Sayang lang sa oras. Sana namang walang kwentang lugar na pupuntahan. Class, kailangan eksaktong alas 8 ng umaga ay narito na kayo sa ating paaralan. Sis, alam mo ba si Apolinario Mabini kahit may sakit ko siya? ba dyan? Sino ba yan? Ano ba? Ang init dito. Ipagtultol pang Mabuhay! Maligayang pagdating sa Mabini Shrine, na kung saan dito isinilang si Apolinario Mabini na madalas na bansagan bilang utak ng himagsikang Filipino at dakilang lumpo dahil sa kanyang mga akda at mahalagang papel noong himagsikan. Kaya Mabini Shrine. So bago tayo pumasok sa loob, tignan niyo muna ang tahanan niya. So dito siya lumaki. Talaga ako to. My God, ang init. Refill mo yung ginat. Kailangan mo yung mamaya. Kaya ganito ang dapat. Parang wala. Dewa. So dito siya lumaki bilang ikalawa sa 8 anak ni na Inocencio Mabini, isang maralita, at ni Donicia Maranan, isang tindera sa palengke. So dito din niya natutunan ang kahalagahan ng edukasyon, prinsipyo at paninindigan. Wow! Ang ganda pala dito. Oo nga, malawak pa. Ang cool na excited na ako makita mga exhibits dito. Kaya nga, balita ko maayos nilang na-preserve yung mga gamit ni Mabini. Ang daming nagawa ni Mabini, no? Talaga? Ibig sabihin, hindi lang physical ang lakas. Sakto! Tara, picture muna tayo.
Okay, game. So ngayon, papasok na tayo sa loob ng Mabini Shrine na kung saan ay makikita natin ang ilang kagamitan ni Mabini. Salita ka. Ngunit, konting paalala lamang na mayroong mga pinapayagan lamang kayo kumuha ng video, ngunit bawal ang mga may dialogues. So makikita rin dito ang Gary. mga larawan at exhibit ng iba pang bayani at sulatin na naglalarawan ng kanilang kontribusyon sa kalayaan. May mga timeline at murals ng buhay ni Mabini, pati na rin ang mga personal na kagamitan, aklat at kopya ng kanyang mga akda na nagpapakita kung paano nga ba siya naging utak ng himagsikan. Wala kayo dyan. Ganda pang dito ako sa labas kaysa naman sa loob. Sayang lang oras ko kakakinig do. Ang sakit! Sakit. Bata, ayos ka lang ba? Sino ka ba? Kabataan nga naman ngayon. Bakit tila wala kang pakialam? Sino ka ba talaga? Ang weird naman nito. Isa lang din akong tao. Naniniwala sa inyong mga kabataan. Halika. Papakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pinapansin. Halika. Tulungan na nga kita, nahihirapan ka yata eh. Dito ay makikita mo mga sulat at luma. Kahit na hindi ako makalakad, pinilit kong lumaban at magsulat para sa bayan. Hindi pala ito basta lakbay Saan ka ba? Wow, kahit ganito siya, ang dami niya nagawa. Hindi kailangang tumayo para tumindig. Ang isip at puso, pwede pa rin kumilos kahit ang katawan ay limitado. Nung ako'y narito, sa simpleng mesa at papel, dito ko isinulat ang ideyang nagsisilbing gabay ng ating revolusyonaryong pamahalaan. Habang ang iba'y lumalaban sa digmaan, ako na may lumalaban gamit ang panulat. Dito ko isinulat ang batas at prinsipyo na magtatatag ng isang malayang bansa. Ang bawat salita ay sandata. Ang bawat prinsipyo ay paninindigan. Di ko kalain nakapag-isip ka ng ganun kahit lumpo ka. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kilos ng katawan, kundi sa lalim ng paniniwala at pagmamahal sa bayan. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ipinaglalaban. Ngunit, hindi lamang ito nakukuha sa dahas.
Nakita mo ba si Bonifacio, Rizal at Aguinaldo? Sila ang mga naging mukha ng revolusyon. Ngunit sa likod ng bawat laban, may mga desisyon na kailangan pag-isipan. Ako ang nagsilbing tagapayo ni General Emilio Aguinaldo at naging unang ministro ng unang Republika ng Pilipinas. Tungkulin naming gabayan ang pamahalaan. Siguraduhin na ang ating kalayaan ay may matibay na pundasyon ng batas, hindi lamang ng lakas. Grabe. Buong puso kayo nagtutulong-tulong para sa kalayaan. Ibig. Ito yung kanina nyo, no? Hindi pa huli ang lahat. Oo. Ballpen. Sila sa ballpen. Nood tayo movie. Piliin mong makita. Ang revolusyon ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay sa digmaan, Bakit? kundi sa kakayahang magtatag ng isang makatarungan at maayos na pamahalaan. Ako ito mangging makipagtulungan sa mga Amerikano, kahit kapalit nito ang aking kalayaan. I fire ko. Salita ka, Mabini. Nung ako'y hindi makalakad, maraming nag-akala na ako'y magiging mahina. Pero doon ako mas lalong nabuhayan magsilbi. Hindi pa lahat lang katawan. May paninindigan ka para sa bayan. Ako? Wala lang akong pakialam. Samantalang kayo, binigay niyo lahat. Alam mo, bata, hindi pa huli yan lahat. Sa gitna ng walang pakialam o katamaran, ang mahalaga, piliin mong makita, piliin mong madinig, piliin mong makialam. Diyan, mag-uumpisa ang tunay na paglago ng puso para sa bayan. Hindi pala ito basta lang aral lang. May mga kwento pala dito. Hindi ko pinapansin at pinapasis ko lang. Hindi pala ito basta lakbay-aral lang. May mga kwento pala dito na hindi ko pinapansin at binabastos ko lamang. So, good afternoon po. Pwede po ba kayo magpakilala po muna? Meron lang po kaming konting katanungan po sa inyo. My name is Rolando Mabini Jr. Museum Guide ako ng Museo ni Apolinar Mabini Tanawan here in Barangay Talaga, Tanawan, Batangas. Under ito ng National Historical Commission of the Philippines. Isa ako sa mga apo na sa tuhod ni Apolinario. From Alejandro, sa kapatid niya.
Sige po. Meron lang po kaming 5 questions po sa inyo. Okay lang po ba yun? Okay lang. Sige po. Pwede niyo po bang i-describe kung ano ang Apolinario Mabini Shrine at ano ang kahalagahan nito? Ang Museo ni Apolinar Mabini, or actually Museo ni Apolinar Mabini, formerly known as Mabini Shrine, so was located here in Barangay Talaga, Tanang, Batangas, in the birthplace of Apolinar Mabini. So sa mismong lugar ng ating shrine, dito talaga pinanganak si Apolinar way back July 23, 1864, under to ng National Historical Commission of the Philippines. So national government po ito. So itinayo itong ating dambana para kay Apolinario Mabini para maalala ng mga especially ng mga Tanawenyo, ang kahalagahan na naging contribution ni Mabini sa ating kasaysayan. And also, aim ng National Historical Commission of the Philippines na i-educate ang bawat Pilipino ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga ganitong struktura, mga museo. Okay po. Ano po yung pinaka-interesting na kwento o fact tungkol kay Mabini na madalas hindi alam ng mga tao? Madami. Ilan sa mga, lalo na yung, kung ako papipiliin kasi dito sa museum, may mga interesting na, kumaga ako, lalo kong parang nagaganahan mag-guide. Especially in Gallery 1 at saka Gallery 7. In the Gallery 1, some of the things na, unang-una sabi nila si Mabini ay dakilan lumpo. Pero makikita lang sa Gallery 1, si Mabini may nakatayong picture. Paano nangyari yan? Hindi nila alam si Mabini ay hindi pinanganak na lumpo. So, 31 going 32 years old when he became paralyzed because of polio that time. And doon sa Gallery 1 dahil makikita mo doon yung ilang sa mga naging yung naging naging education ng background niya. So, malalaman mo si Mabini ay galing sa mahirap na pamilya, nagsumikap, nakatapos ng pag-aaral despite of their, marami siyang naging trabaho, pagsisikap niya. So, ilan din sa ilan sa mga unique na kwento dito, yung ilan sa mga kwento ng mga kaibigan niya, mas makikilala si Mabini. Si Mabini pala, medyo tahimik, medyo walang gaanong kaibigan, hindi sumasama sa kasiyahan, hindi sumasama sa mga laro, yan. So, tapos paborito niya laro ay sipa, yan yung makikita sa Gallery 1. Doon sa Gallery 7 naman, it's very interesting, sayang nga lang nilipat lang yung namin, yung aming artifact, original copy yun. Nasa museo ngayon ni Apolinar Mabini in PUP Santa Mesa. So, yung copy na yun, yung libro na yun, is actually the Florante et Laura in Apolinar Mabini's handwriting. So, isa sa mga hindi alam ng tao that Mabini can memorize the whole book. Sa Gallery 1, meron dong quotation doon, meron dong kwentos, isa sa mga kaibigan niya na during their time, nung si Mabini nag-aaral, pinag-aaralan nila yung Book Geography of Martinezville. So sobrang interest ni Mabini, sinuulo niya ang libro from cover to cover, pati yung Book Geography ni Paulize. So walang mali as in kompleto. Tapos in the Gallery 7, dati nakalagay doon yung libro ng Florante et Laura. When he was in Guam, kumbaga, yung mga Pilipino ay dinidiscriminate ng mga Amerikano. So, kaya challenge siya kung talagang totoo ang mga Pilipino yung sibilisado, do you have any literature? So, ang ginawa ni Mabini, na-challenge siya since wala siyang kopya ng paborito niya literature, which is the Florante et Laura ni Balagtas. Nire-write niya yung buong libro using his memory. We have the original copy na makikita before sa Gallery 7 na iminog muna ngayon sa PUP Santa Mesa. So, those are the things. Mabini can memorize the whole book from cover to cover. And later on, yung mga naging contribution niya. Okay po. So, ano po